to the ministry of Jesus Christ, led by the Holy Spirit, please welcome the ambassadors of the Lord Jesus Christ, Reverend Pastor Precious Tornebo. Praise be the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Panginoong Isus, maraming salamat po Lord sa isang napakagandang umaga na ito muli na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila, niluluwalhati ang iyong banal na pangalan. At sa umagang ito, Lord, patuloy na samahan niyo po kami ng iyong banal mong Espiritu Santo mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Ano man ang mga kapayagan mo, Lord, sa ambassadors pong ito, sa patnubay ng iyong banal mong Espiritu Santo. Patuloy, Lord, na lagi mag-manifest sa aming puso at isipan. At ikaw lagi, Panginoong Hesus, ang maghari sa aming mga buhay. Sa iyong mataas sa papuri, parangal, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat. All the praises, glory and honor, only to you, Lord. No other name but Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen. Praise God. Hallelujah. Okay po ba? Frequency nung praise God. Purihin ng Diyos sa buhay nating lahat, mga kapatid, no? Hallelujah. Praise God. Praise be the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po sa Panginoong Hesus sa umagang ito, mga kapatid. Isang magandang umaga po sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesucristo na taga Nazaret, kasama ng kanyang banal na Espiritu Santo, at isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran na nasa loob po ng banal na tahanan ng Panginoon, at sa lahat po na nanonood sa Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Okay ba yung audio natin? Nagpe-feedback eh. Parehas kasing may yung lakas ng frequency yan. So, purihin ng Diyos sa buhay nating lahat, mga kapatid. Hallelujah. So, grabe talaga si Lord, no? Maiksi lamang ito, mga kapatid, at hindi pa naman first Sunday of the month, pero tayo ay 5:30 nag-start kanina. So, mabilis lang naman po ito, mga kapatid. So, purihin ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid.
Wala tayong ibang dinadakila, sinasamba, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. So, sa umagang ito, no, hindi ko na patatagalin pa. Our topic for today is about 1 John chapter 3, verse 11 hanggang 18. So, mag-ibigan tayo. Love one another. Yan po ang ating topic for today. 1 John chapter 3, verse 11 to 18. Mag-ibigan tayo or love one another. Sabi dito, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa ha. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Basahin po muna natin mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tawang napopoot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano niya masasabing siya ay umiibig sa Diyos? Mga kapatid, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Palakpakan natin ang mabuting balita. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Malinaw po ba? Okay. Starweng, malinaw? Okay, praise God. Ay, malinaw na naman tayo sa Facebook Live. Purihin ng Diyos. So mga kapatid, no, ulitin ko, our topic for today is about love one another o mag-ibigan tayo. Sabi nga sa 11, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. So ever since mga kapatid na tayo ay, kahit naman hindi pa tayo Kristiyano noon naririnig na natin yung salitang mag-ibigan tayo. At yung unang salita sa unang 10 utos, ang sabi nga ibigin ninyo ang inyong Diyos ng buong isip, ng buong pagkatao, ng buong lakas, at buong puso't kaluluwa. So, bago ka matutong umibig sa ating kapwa, iibigin muna natin ang Panginoon. Sa paanong paraan ba natin masasabing mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapatiran, kundi ito nga sinasabi ng Biblia, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan daw tayo. Bakit kaya natin kailangan mag-ibigan, mga kapatid? Sa inyong palagay, bakit kailangan natin mag-ibigan? Kung walang pag-ibig, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Kung walang pag-ibig, wala tayo ngayon dito sa ministeryo ng Panginoon. At kung walang pag-ibig, saan tayo pupulutin? Sa kangkungan. Buti nga may kangkungan pa sa tubig na madumi na puno ng kangkungan. Ayan. So sabi sa 12, huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng dyablo. Bakit sinabi ito ni John, ni Apostol John, na siya'y anak ng dyablo? Not literally na anak talaga ng dyablo. Ibig sabihin, kaya siya sinabing anak ng dyablo kasi yung sama ng ugali niya, sobra siyang inggit sa kanyang kapatid na dapat wala naman siya dapat ikainggit. Kaya nga sa sobrang inggit niya, sa sobrang insecurities niya, pinatay niya. Kasi ang sagot niya, lagi ka na lang kinalulugdan ng Panginoon. Lagi na lang ikaw ang napapansin. Lagi na lang ikaw. Kasi tingnan niyo mga kapatid kung ikaw, kinakalugdan ka talaga ng Panginoon at maayos ang iyong ginagawa sa harapan ng Diyos, hindi ka sisitahin. Diba? Kung sumusunod ka ng maayos, hindi ka sisitahin. Kung nakakasunod ka, ayos ang performance mo, hindi ka nagrereklamo. O kung magreklamo ka man, that's natural. Pero not all the time. Kasi lalo sa ating mga Christian, you are a Christian, diba? Sabi nga doon sa kanta, Jesus, my Lord, you're the love of my life. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, but Christ living in me, serving you all for eternity. So sabi nga, di ba, nung nagtutok doon, kaya ba natin maglingkod hanggang eternity? Di ba? So ibig sabihin mga kapatid, sa buhay natin bilang isang mananampalataya,
ang pag-ibig mo sa Panginoon, gagawin mo ang lahat para sa Panginoon. Minsan kahit marami ka na nakakalaban, pero gagawin, you can do anything for the sake of the love of, for your love for God. Diba? Kaya tayo nandito, dahil sabi lagi ng Panginoon, love one another, mag-ibigan tayo. Tulad nga dyan, ba't sinabing, wag daw tayong tumulad kay Cain, siya anak ng Diablo? Uulitin ko, not literally, na anak siya talaga ng Diablo. Kundi, nagiging anak daw. Parang, di naman pag maayos ang ating attitude, anak tayo ng Diyos. Pag sumusunod tayo, minamahal natin ating kapwa, anak tayo ng Diyos. Pero pag masama ang ating ginagawa, masama ang ating kung ano-anong pinagagagawa sa buhay, at hindi tayo sumusunod, anong tawag? Anak ng Diablo. But not literally, kasi minsan yung iba, pag sinabi na, uy, anak ka ng Diablo, nagagalit na sila agad. Pero yung ginagawa naman nila, yung ginagawa naman nila, hindi naman ginagawa. Yung mga ginagawa naman nila ay hindi nararapat o nakakalugod sa banal na paanan ng Panginoon. Yan. O, hindi tayo muna gagalaw kasi gagalaw yung frequency nung ano. So, ganito lang talaga tayo. So, purihin ng Diyos sa buhay nating lahat, mga kapatid, no? Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa. Ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Tingnan mo. Bakit kailangan mainggit ni Cain kung lagi siyang pinapansin? Yun ang lagi ko sinasabi sa inyo, hindi tayo masisermonan, hindi tayo sisitayin ni Lord o kung ano may mga sinasabi ni Lord sa aking buhay, sa pamamagitan ko, para ipabatid sa inyo yung mga ganong sitwasyon. Kasi, minsan naranasan ko na rin yun, bakit lagi na lang ako napapagalitan, bakit lagi na lang ako ganito, ganyan, ganun. Yun pala, yung ginagawa ko, hindi nagiging maayos sa harapan ng Diyos. Pero kung iisipin mo, magre-rebelde ka looban mo, bakit laging ikaw? Pero come to think of it, mga kapatid, lagi mong iisipin sa iyong buhay, sa iyong puso, ano ba talagang pagkakamali ko, Lord? Bakit po lagi akong nasisita? Alam mo yun, anak, sa iyong sarili, sasabihin ng Panginoon. Unless kung pag-initan ka talaga, pero hindi rin eh. Lahat naman eh, di ba? Wala naman tayong kinikilingan, wala tayong pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, di ba mga kapatid? So, lagi natin tatandaan mga kapatid, no? Kaya kinaluguran ng Diyos si Abel, kasi mabuting tao siya, higit sa lahat, sumusunod siya sa Lord, mapagpakumbaba siya, wala siyang inggit sa katawan. Wala siyang selo sa katawan. Hindi katulad ng kapatid niya. Di ba? Hindi katulad, okay pa yata yun. Hindi katulad ng kapatid niya, talagang malala. Di ba? Kasi nga, pagka pinasukan na ng masamang espiritu, wala na, matindi na yan. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, huwag tayo daw magtaka kung kinapopotan tayo ng sanlibutan. Yung mga ginagawa natin, kapag nasa Panginoon ka na, yung mga ginagawa mo, galit na yung sanlibutan sa'yo. Kasi, hindi na nakakalugod sa kanila yung ginagawa mo. Bagkos, nagiging hadlang ka para masira yung gawa ng Diablo sa mga buhay nila na dating nandun kay. Diba, dating nandun ka, lahat ng mga ginagawa mo, kung ano mga hindi magagandang bagay na ginagawa mo para sa para sa mundo noon. Pero nagiging taliwas ang ginagawa mo ngayon sa harapan ng Diyos nung ikaw ay nasa mundo pa. Hindi kasi yan mga kapatid magtatali eh. Yung ginagawa mo sa mundo, ginagawa mo sa Diyos. Kaya kapag hindi ka concentrated sa Lord, nasa mundo ka, nasa Diyos ka, nasa Diyos ka, nasa mundo ka. Anong tawag sa'yo? Sakang. Kristiyanong sakang. Pag maglakad ka ganun, gusto mo ba yung ganung lakad? Gusto mo yung ganung lakad, kapatid? Ay, tara, atin na tayo, tara na. Di ba ganun? Pero pag maayos yung Kristiyano, diretso lakad mo. Kasi alam mong hindi ka nababalik doon sa likuran na nasa likuran mong ganyan. Alam mo na hindi ka nababalik. Pero bakit maraming Kristiyano bumabalik sa ganung ugali? Lalo kapag nakapag-fasting na. Di ba? Bumabalik, no?
pakiramdaman nyo, delikado tayo dyan, pakiramdaman ninyo inyong mga sarili. Instead na dapat malinis na yung ginagawa ng Panginoon, nalinis na tayo. Pero bigla tayong nalilihis. Kaya nangyayari, dumodoble yung espiritu ng dyablo sa katawan ng tao. Anong pumapasok? Tignan nyo mga kapatid. Huwag tayong matulad kay Cain. Seloso, mamamatay tao, sa sobrang inggit niya, sa sobrang insecurities niya, pinatay niya yung kapatid niya. Sabi dito, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Ang ibig sabihin nito, nilipat na daw tayo ng Panginoon mula sa ating mga buhay. Ibig sabihin, yung landas na ating ginagawa para sa Panginoon, pag sinusunod natin si Jesus Christ, yung banal na kalooban ng Panginoon, magiging maayos yung buhay natin, yung landas natin, patungo sa buhay na walang hanggan. Yung sinabi kasi dito, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Mula sa kamatayan, kasi pagka wala ka pa sa Panginoon, at puro mga ang ginagawa mo ay para sa makamundo, walang saysay ang iyong buhay. Pag puro kakahalayan, lahat ng bagay sa mundong ito, kung ano-anong pinanggagawa mo. Diba? Ayusin mo yung... So, lagi natin tatandaan, sunod, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Dati, sino may attitude? Sino may attitude dati na meron sa atin dito? Marami sa atin dito na walang may pakialam. Bahala ka dyan. Sino kaya yun? Yung may mga bagay na pag walang pakialam sa'yo, wala ka rin pakialam. Diba? Balak sa buhay mo, ganito, ganyan, ganun. Diba? Nung wala ka pa sa Panginoon, kahit sinong tao na encounter mo, wala kang pakialam. Diba? Wala kang pakialam. Pero dahil nung naging Kristiyano ka na, bakit bigla ka nagkaroon yata ng pakialam? Wala ka naman pakialam dati, diba, Sister Wayne? Balak ka magsalita dyan, balak sa buhay mo. Magdaldal ka ng magdaldal dyan. Patulan. Diba, may ganyan na eh. May ganyan. O kaya naman, sagana sa pagdadaldal. May kilala akong ganun. Sobrang sagana sa pagdadaldal. Diba? O sabi nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Kapag tayo ay na kay Kristo na, natututo tayong umibig sa ating kapwa, lalo higit sa ating kapatiran sa Panginoon. Kaya nga sa sobrang pagmamahal ni Pastora, all the way from Bulacan to Manila, nagsusundo. Diba? Ganun ko kayo kamahal eh. I-appreciate nyo rin yon. Kumbaga, hindi ko naman sinabi na oy, dapat sunduin nyo rin ako ha. Pag dumating ang panahon magsasakyan kayo, sunduin nyo rin. Hindi ganun mga kapatid. Yun ang part of me, that's the part of me as a responsibilities as a head pastor of this ministry, responsible ako doon sa ganun. Dapat yung part ninyo, gawin nyo rin. Di ba? Gawin nyo rin yung mga part ninyo. Not only on my role, but on your part. Huwag niyo sayangin yung responsibilities na binigay sa inyo ni Lord. Dahil pagka dumami ang tao, dumami ang miyembro, kawawa ka pag may pinalit sa iyo ang Diyos. So, in the end of the day, pag dumami, yung dapat na ikaw yung nandoon, iba yung pinalit ng Diyos. Anong mararamdaman mo? You got so insecure, just like Cain. Na Lord, matagal na ako pioneer dito. Bakit sila ang pinromote mo? Isang sasagot ni Lord, ano bang ginawa mo nung konti pa lang kayo? Are you doing your part as a Christian? Are you doing your part for your duties and responsibilities? You have your own part, kapatid. Di ba? You know what you're doing. Huwag kang magkaroon ng insecurities to your sisters and brothers in Christ. Hindi ka lingkod ng Diyos pag ganyan. Tandaan niyo po, tayo ay nagkakaisa, magkakapatid tayo sa Panginoon. Ito'y pag-aaral at isa sa paunawa ni Lord na sa dali lang tong preaching na to. Dahil alam ko may mga pasok pa kayo. So, ang hindi umiibig ay hindi nananatili sa kamatayan. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Imagine that mga kapatid, hanggat nananatili kang may insecurities,
may tampo, yung konting pag napagalitan ka, sama agad ng loob mo. Why? Bakit kailangan sasama ang loob mo? Tatanungin mo sarili mo, I'm a really a Christian? Kasi napapagalitan ako. Kasi nasisita ako, I'm a really a Christian. Lalo higit na kapag fasting tayo, di ba? So, dapat hindi na tatalab yung ganong senaryo, yung ganong sitwasyon. Na pagka may sinabi ang namumuno sa inyo, hindi naman ako may sabi nun, kundi ang Panginoon. At pag may mga nakikita si Lord, ang Holy Spirit, mga kapatid, napaka-stricto po niyan. Kaya wag po kayo magalit kay Pastora. Pagka nagiging strict po si Pastora. Dahil ang Holy Spirit, mabagsik po yan. Ayaw niya na may nakikita siya. Kung mapapansin po ninyo, pagdating sa ibang mga lingkod ng Diyos, lalo po when it comes from kay Benny Hinn po, ito lang po ipapaliwanag ko sa inyo. Pag siya nag-healing, ito pinapasabi ng Panginoon, pag siya nag-healing, ayaw niya na may dadaan doon sa gilid kasi dadaan ng Holy Spirit. Kaya, ma-offend na kung ma-offend, papagalitan na kung mapagalitan kung sino nandoon. Kung pwedeng lumabas ka na. Kasi ang Holy Spirit, mabagsik. Yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. Dito sa altar. Oh, we're small ministry pa lang. Maliit pa lang tayo. Pag lumaki na, uulitin ko, are you doing your job, your duties and responsibilities? Mag-ibigan tayo mga kapatid sa Panginoon, pero mukhang tila yata hindi tayo nag-iibigan, di ba? Ang laging paalala ni Lord, love one another. Love one another. You're doing your part, I'm doing my part, and God's doing His part. And the Holy Spirit doing His part. The Holy Trinity doing His part. Gawin ninyo yung sa inyo, gawin niyo yung part ni Lord, gagawin yung part ni Lord yung Kanya. Gawin ninyo yung sa inyo, gagawin ko yung sa akin. Di ba? So, hanggang kailan tayo paulit-ulit sa ganon? Kaya nga ito binibigay ni Lord na huwag tayong maging katulad ni Cain. Ano ba si Cain? Inggitero. Mamamatay tao. Lahat ng insecurities nasa puso niya. Ganon ba tayo as a Christian? Kristiyano na tayo mga kapatid. Meron tayong mga posisyon sa harapan ni Lord. Meron tayong mga duties and responsibilities, humarap tayo sa Lord. Hindi ako ang nagbigay niyan sa inyo, kundi ang Diyos. Tatandaan niyo mga kapatid, wala tayong pwedeng i-reason sa Panginoon In the future, makikita ninyo, wala tayong pwedeng i-reason sa Lord. Anything. Kaya hanggat maaari, sabi ko, pag nakaupo, yung mata, hindi parang addict na gumaganong-ganon. Pag nasa loob ng ministry, ayusin mo. Ano ba ang magagawa mo para sa Panginoon? While you hear the Word of God, habang ikaw ay nakikinig, ano ba ang dapat mo magawa para sa Lord? Hindi lang dapat magawa para sa Diyos. Isa pa. Kanina pa nagkikik. Wala ako. Ano ba magagawa mo? Kasi isang part din yan ng pag-ibig mo, hindi lang sa iyong kapwa, kundi sa iyong kapatiran sa Panginoon, higit sa lahat, sa Lord. Bakit ka ba nagtsatsaga? Bakit ka napupuyat? Bakit ka nag-aaksaya ng pamasahe? Lahat. Dahil mahal mo ang Panginoon. Di ba? Sabi dito, mamamatay taong napopoot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Yun ang sinasabi ko. Bakit kaya sinabi ng Panginoon to, no? Ni Apostol John, mamamatay taong napopoot sa kanyang kapatid. Bakit kaya? Bakit unti-unti mong bakit sinabing mamamatay tao ka kapag galit ka sa kapatid mo? Doon pa lang. Pero sabi nga 'di ba sa ibang verses na may nagtanong si Pedro, paano mo mapapatawad ang iyong kapatid? Ano sabi ni Jesus Christ? Ilang beses mo patatawarin? 77 ulit pa. 70 times, 70 times. Di ba? So, ibig sabihin, bakit sinasabing mamamatay taong napopoot sa kanyang kapatid? Para tuloy ako nakukomang dito.
Bakit mamamatay tao ang sinasabi ng Panginoon na napopot sa kanyang kapatid? Dahil walang puwang sa harapan ng Diyos ang galit. Kung galit ang Diyos sa atin, wala tayo dito. May part dito na pag-aaralan natin yan next week, mga kapatid. Sa SES part 2. Nasabi doon, nagtimpi ang Panginoon ng kanyang galit upang maligtas tayong lahat. Nung niyurak-yurakan si Jesus Christ, nung siya ay pinagsalitaan ng hindi maganda, nasasaktan ang Diyos, pero nagtimpi siya ng galit. Dahil isang kumpas lang ng kanyang kamay, kaya di siya magsalita, isang ganyan lang niya, patay na tayong lahat. O yung mga naunang tao sa atin. Di ba? Isang ganyan lang niya, isip pa lang niya yun, kaya niyang kontrolin. Pero nagtimpi ang Diyos. Yun yung lagi kong sinasabi din sa atin. Hindi gusto ni Lord, mamamatay taong napopot sa kanyang kapatid. Kaya ikaw kapatid, sa mga nanonood, sa mga nandito sa bahay ng Panginoon, at sa lahat na nakakarinig nitong tinig na ito, kung napopot ka sa iyong kapatid, isa kang murderer. Isa kang mamamatay tao. Sabi, paano mo naman yan nasabi, Pastor? Hindi ako may sabi, ang Biblia. Bakit kailangan mo magalit sa kapatid mo? Minsan may mga magkakapatid na ang gaganda ng buhay. Tapos yung isa, hindi naman maganda ang buhay. You got insecurities, you feel so insecure. Why? Nagsikap yung kapatid mo eh. Or else, lagi sa pamilya, kasi pinag-aral mo sa magandang university. Tapos ako, hindi. Minsan mag-isip ka, bakit ganun yung favor ng Diyos? Hindi sa magulang eh. Bakit ganun yung favor? Unless kung talagang unfair ang magulang, na hindi, dito ka lang sa public school, etong mga kapatid mo na dapat sa private. Diba? Or else, talaga nung dumating sa point na nung linya mo na, ikinapos. Diba? Or kung dumating ka sa part na hindi na talaga nakapag-aral, pero imposible yun. Kasi meron naman iba na working student, di ba? Pero you're doing you will do your best para makapag-aral ka. At minsan yung iba naman, para makaganti sila sa kanilang magulang, anong ginagawa? Naglalayas, nagtatrabaho, nagpapakapagod para makapag-aral. At the end of the day, pamumuka sa magulang na nakapagtapos ako. Do you think you are blessed para maging ganyan? Hindi eh. Huwag kang magrebelde, kapatid. Napopoot ka hindi lang sa magulang mo kundi sa kapatid mo. Ikaw ay katulad ng isang mamamatay tao kung napopoot ka sa iyong kapatid. Ibig sabihin, unti-unti mong pinapatay yung relasyon nyo bilang magkapatid. Na dapat kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka makakaramdam ng ganyan. Kung makaramdam ka man ng ganyan, pero hindi eh, mga kapatid, tatandaan niyo po, lalo sa atin na nakapag-fasting na, walang puwang ang tampo. Inismisan, oo, natural yan, pero dapat inaan natin. Yung galit, sama ng loob, lalo pag nasisermonan kayo, aminin nyo o hindi, nagtatampo kayo. Pero, katampo-tampo ba talaga na dapat kayo magtampo? Wala naman dapat ikatampo. Di ba? Wala naman dapat ikasama ng loob. Bakit ganon? Ang tatanda na, pero ang isip, utak talang ka pa rin. Kristiyano na tayo mga kapatid. Dapat ang ating isip, number 1 na, malawak. The more na naglilingkod tayo sa Lord, palawak ng palawak, hindi yung pakitid ng pakitid. Hindi ka masasabing Kristiyano ka kung makitid ang utak mo. Nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Kapag ganyan tayo mga kapatid, hindi natin masasabi kung makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Kasi meron kang galit eh. Paano makakapasok ang Espiritu ng Diyos mga kapatid? Kung punong-puno ka ng insecurity sa puso mo. 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Sa paanong paraan daw mga kapatid? Na talagang malalaman natin na totoo ang tunay ang pag-ibig. Sa paanong paraan? Ito yon, sabi dito. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Yan ang isa sa tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Lord ang kanyang buhay para sa atin. Ulitin ko,
the Lord Jesus Christ doing His job, we are doing our job. Di ba? Ginawa ni Lord ang kanyang trabaho at bilang Diyos. Yung duties at responsibilities niya, binuhay niya ang tao, niligtas niya ang tao, sinalba niya ang tao, ganun din tayo. Anong dapat natin gawin? Baliwalain natin yung sakripisyo ni Jesus Christ? Hindi. Nananatili na nakabakas sa kamay ng Diyos. Yung butas sa kanyang kamay. At maybe, mawawala lang lahat yon kapag napunta na sa piling niya lahat ng mga lingkod niya na gusto niyang iligtas. Napakabutit, napakabait ng Panginoon. Why? Grabe si Lord. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapatid. Hanggang ngayon, nananatili tayong buhay. Hanggang ngayon, nananatili tayong malakas. Hanggang ngayon, nananatili pa tayong kaya nating mag-serve. Hanggat tayo'y may time, gawin na natin ang nararapat. Dahil hindi natin alam, anytime soon, hinahanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon na maging karapat dapat tayo. Ngayon, pag dumating si Lord, you are not ready, paano ka? Masasama ka ba? Kaya kung sasabihin natin kay Lord, katulad ni Cain na nagreklamo, gawa naman ako ng gawa sa gawain mo, Panginoon, bakit ganito pa rin? Gawa ako ng gawa sa iyo, Panginoon, bakit ganito? Bakit ganon? Bakit parang yatang may pinapaboran? Parang mas may pinapaboran si pastora kaysa ganito, ganyan, ganon. Ba't ganito? Ba't ganin ganon? Diba kung iisipin nyo mga kapatid, bakit kailangan ka makaramdam ng ganon? Iisipin mo, ano bang problema sa'yo? Diba? Hindi ka matututong umibig sa iyong kapwa, tao o kapwa Kristiyano, kapag labas natin. Lumabas. Ayan, diyan ka na lang. Yan, lalayo mo na. Praise God, hallelujah. Okay na ba? May boses pa rin? Okay, yung frequency talaga eh. So, dito na tayo. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay, ito pala ulit. Kanina, dito natin nakikilala ang tunay ng pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Di ba? Inalay ni Jesus Christ ang kanyang buhay sa atin, ialay din daw natin ang ating buhay para sa ating mga kapatiran sa Panginoon. Di ba? Lagi natin tatandaan mga kapatid, kung ano yung ginawa ni Lord, yun din ang dapat natin gawin. We are not just only ordinary servant, but we are the disciples of the Lord Jesus Christ. Ano ba ang dapat natin, ano ba ang kaya nating isakripisyo para sa Panginoon? Pag-aaralan natin yan sa Sabado. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Ito yung sinasabi dito mga kapatid. Pag meron isa sa atin na hindi kayang, may mga part na sitwasyon na hindi kaya sa ganito, so ikaw, may kaya daw sa buhay eh. Yakang-yaka mo, medyo sobra yung pera mo. Ng konti, lahat tayo sobra pera, di ba? Lahat tayo sobra pera. Tulungan daw natin. Kaya nga di ba dapat, pag bibili tayo ng isang earrings, hindi lang kayong dalawa ang nag-uusap. Dapat lahat tayo. Di ba? Kasi kanya-kanya yan eh. Grupo-grupo yan pag ganyan. Kaya nga tingnan mo tayo pag nagsasabi, anong kulay ng damit natin ngayon? Ganito. Nagkakaisa. Huwag kayong laging maggrupo-grupo. Yan ang ayaw ni Lord. Kung ano yung meron sa isa, meron sa lahat. Paano kung halos lahat yung dalawa wala, yung isa wala? Anong pakiramdam nun? Ikaw nasa kalagayan niya. Palibasa, wala akong budget. Perlas pa kayo. Perlas ganun sila lang.
paperas-peras pa, kayong dalawa lang naman na nag-uusap, na hindi nyo naman sinishare. Di ba? Shout out ngayon, sino yan? Di ba? Tapos sasama loob ninyo. Wala naman ako minimension, di ba? Nagsasabi lang ako. You are not a fair Christian. Maging fair ka, kapatid. Paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos kung kayong dalawa lang? Kayo lang talaga BFF? Paano naman sila? Di ba? Ako kahit hindi nyo na ako bigyan bahala kayo sa buhay nyo dyan. Basta't magkaisa kayo dyan. Di ba? Pero wag naman kayo magalit sa akin. Dahil ako, yung part ko, ginagawa ko lang yung part ko. Kung di ko gagawin ang part ko, paano kayo? Ang isang namumuno sa ministry, tatandaan nyo po mga kapatid, sinasalba ng mga leader sa ministry ang kaluluwa ng mga miyembro. Kung hindi kayo aayos sa harapan ng Diyos, paano maisasalba? Kung ikaw hindi ka matinong Kristiyano, hindi mo iniibig, nagkakaroon ka ng insecure, ang dami mong punang-puna sa buhay, kung anong pinagsasabi mo, paano naman yung namumuno? Nahihirapan sa'yo. Hindi ka ba naaawa? Hay! Ang bata-bata pa, kaya magpapakulay na nga ako ng buhok, kahit hindi pwede. Sa sobrang pitik-pitik na nga yung dito ng mata ko, gawa ng stress. Paano ba itong mga matatanda na to? Paano ko ba ito iiwanan? Paano pa to? Ganyan-ganon. Kung hindi ko kayo minamahal mga kapatid, wala ako dito ngayon. At hindi ako magsasalita. Di ba sabi nga, nasasabi mong mahal mong isang tao, you are so concerned to your kapwa-tao, to other people, kapag mahal mo daw sila pag pinagsasabihan mo. Di ba? Si Lord lagi nagsasalita. Bakit ang Diyos lagi nagpapaalala? Bakit ang mga lingkod ng Diyos lagi nagpapaalala? Bakit yung namumuno sa ministry, bakit lagi may paalala? Bakit nasasaktan ka? Sabi nga ni Liza Soberano, kapalit-palit ba ako? Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo, kasaktan-saktan ba ako? Yung ganun sinabi ko. Alam nyo yan, matindi dinanas ko sa nauna. Diba? Hindi nyo pa naranasan na mula ulong ka talampakan, na yurak-yurakan ka, pagsalitaan ka, pamayahin ka. Baka pag naranasan nyo yun sa side ko, ayoko na. Total, malayo naman ng Manila, dito na lang ako. Maghanap na lang ako na iba. Diba? Kailangan mong maranasan yun, kapatid, para maging matatag ka. Huwag ka mag-alala, hindi naman nagmumura si Pastora. Dati yun. Para madisiplina ka. Dahil pag yan, na-overcome mo yan, nakasunod ka, may naghihintay na reward sa'yo. Tandaan mo yan, kapatid. Dahil si Pastora katakot-takot na paninirang puri, katakot-takot na salita mula pa sa pinanggalingan, na naunang pinanggalingan, na sinaunang tao, na aming pinagsimulan. Mula ulong hanggang talampakan, umiiwalay sa utak, sa buto ko yung salita. Halos ayoko na tumayo. Pero sabi ng Panginoon, anak, gawin mo lang kung anong aking kalooban. Hindi ko alam na ganito ang gagawin ng Diyos sa akin. Ito resulta, napakagandang reward. At hindi lang ako ang may reward, kayo din. Pwede ba namang ako lang? Di ba? So, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, hindi lang po yung kapatid na sinasabi. Kasi sabi dito, kapatid sa Panginoon, hindi kapatid sa... kasi kahit kapatid mo yan, minsan, kasi automatic pag kapatid mo, binibigyan mo Pero pag masama ugali ng kapatid mo, minsan, balak sa buhay mo, mas gusto ko pabigyan yung kapitbahay ko kaysa sa'yo Di ba? Pero kapatid is kapatid. Blood is thicker than water. Kaso lahat tayo, puro water. Huwag na may blood. Pero tayo, hindi pala. Kasama tayo sa blood and water. Dahil nababalutan tayo ng dugo ni Jesus Christ at yung tubig, yung Holy Spirit, na patuloy na nakababad tayo. Nakababad tayo sa presensya ng Diyos. Malapit ka. May pasok pa kayo. At hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya umiibig sa Diyos? 18.
Last, mga anak, sabi ni Jesus Christ, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Action speaks louder than words. Dapat, action speaks louder mo yung words mo. Di ba? Pantay dapat. Huwag daw tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. O sige Lord, pupunta ako ngayon. Pero hindi naman nagpunta. O sige Lord, hindi ko masasabi Lord kung ano ko eh. Ang nakakatakot lang sa part ng isang Kristiyano, alam mo na ang salita ng Diyos, pero hindi ka sumusunod. Alam mo ang salita ng Diyos, pero wala sa puso mo. Alam mo na ang salita ng Diyos, pero napakatigas pa rin ng ulo mo. Alam mo na ang salita ng Diyos, pero hindi nagmamanifest sa buhay mo dahil matigas ang ulo mo. Ipakita daw natin ang ating tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Mahal mo ang Diyos, you need to sacrifice. Nag-sacrifice sila. Wala pa nga sa kalingkingan yung sakripisyo natin sa ginawa ni Lord eh. Di ba? Kaya nga pagka i-recall ko, pag nire-recall ako ni Lord, for all the sacrifices, our family sacrifices, yung sakripisyo ng aming pamilya at ever since na nakilala namin ang Panginoon, ang tindi ng mga salitang naririnig namin. Pero mahal namin si Lord. Wow kami sa salita niya. Kahit pinariringgan kami na maraming tao dyan, kung sino-sino, nakikisakay lang kami. Kaya mapalad kayo ngayon, mga kapatid, hatid sundo kayo. Pero sa amin, hindi. Katakot-takot na mga parinig ang nararanasan namin. Pero, hindi namin tinignan yung ganon. Dahil may nakaabang na reward sa amin. Ito yung reward na yun. Ito yung reward na yun na napakatindi. Grabe yung mga sacrifice. Pastora, bakit mo naman kami tutulad sa'yo? Tapos na yun sa inyo ito sa amin. Kaya nga ang palad ninyo. Kasi, nagkaroon kayo ng pastora na ma-effort. Nagkaroon kayong pastora na mamahalin kayo. Nagkaroon kayo ng leader sa ministry, i-appreciate kayo. Hindi not all the time ang isang leader sa ministry, i-appreciate ka. Tandaan mo yan. Pero kapatid, hindi ganon si pastora. I-appreciate ka. Hanggang sa huling hininga ko, i-appreciate ko kayo dahil pananagutan ko kayo sa Diyos. At uulitin ko bago ako matapos, last na ito, lahat ng mga kaluluwa ninyo sa harapan ng Diyos, sinasalba ko yan. Kaya huwag niyo sayangin yung effort na ginagawa ni pastora. Pag sinabing ganitong oras kayo magpunta, ganito kayo mag-oras, sundin mo yon. Diba? At pagdating dito, hindi pwedeng nakanganga ka lang. Tignan mo kung anong magagawa mo para sa Panginoon. Because you are not a member, you are a staff. Diba? Diba? Huwag tayong nakanganga. Dahil pag dyan nakanganga, pasukan niya ng langaw, bahala ka dyan. So tayo magsitayo mga kapatid. Lagi nating tatandaan, we need to love one another at mag-ibigan tayo para sa Panginoon. Tayo magsitayo. I-surrender natin ang ating buhay mga kapatid sa Panginoon at sa umagang ito. Bagamat may mga pasok pang iba sa atin, pero patuloy na nagsasakripisyo dahil mahirap talagang umabsent mga kapatid. Kung pwede lang 5 a.m. lagi tayo, weekly, walang problema sa akin yan. Di ba? Para maka-attend lang, para mai-survive lang yung mga kapatiran nating iba. Kaya nga ano sagot ko? Mamili ka! 12 noon, 12 midnight, 3 a.m. o 5 a.m. Mamimili lang naman kayo eh. Dahil ang pastora ninyo hindi natutulog. So thank you so much Lord for your powerful word. Tunay Panginoon na kami dapat mag-ibigan para sa iyo. At sa umagang ito mga kapatid, taas niyo po ang inyong mga kamay. Just feel the powerful presence of the Lord. Patuloy na damin natin ang presensya ni Lord. Pikit niyo po ang inyong mga mata. At ang nais manalangin sa Panginoon, lahat ng laman ng iyong puso at isipan, tatandaan mo, pagmamahal
mo sa Panginoon, kaya mahal mo ang Diyos, kaya ka nandito, kapatid. Just feel the powerful presence of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Patuloy kayo manalangin, mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. We glorify you, Lord Jesus Christ. We honor you, Lord. Ang nais mo, Panginoon, ay kami ay mag-ibigan sa iyo, sa bawat isa, Panginoong Yesus. Salamat po, Lord Jesus Christ. Your Holy Spirit shall pour upon us. Your Holy Spirit shall pour upon us. Hallelujah. Your Holy Spirit shall pour upon us. Narito, Panginoon, ang mga lingkod mo, Lord. Ano man ang mga kahilingan nila sa iyo, Lord. Patuloy na i-acknowledge mo, Lord, ang kanilang mga kahilingan by the power of your Holy Spirit. Hallelujah. Bagamat ang aking mga kapatiran, Lord, may mga pasok sa umagang ito. Patuloy na bago sila pumasok sa kanilang mga kanilang trabaho, ay na-receive nila ang katagumpayan sa kanilang puso, Panginoon. Haharap sila sa mga tao na makakasalamuhan nila. Magiging pagpapala sila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for your favor.
Thank you so much, Lord, for the life you've given to us. Salamat po, Panginoong Hesus, sa umagang ito, Lord. Patuloy na dumaloy ka, Lord, sa aming mga puso't isipan. Ang Espiritu mo, Lord, ang mag-manifest palagi sa buhay namin. Tulungan mo kami, Lord, na huwag maging katulad ni Cain na napopoot sa kanyang kapatid. Tulungan mo kami, Lord, na maalis ang mga insecurities sa aming puso, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, Lord, maging karapat-dapat kami na mga lingkod mo, Lord, sa iyong banal na paanan. We are the servant of you, Lord Jesus Christ. Make us a servant, Lord. Make us a servant of you. Sabi mo nga, Lord, no longer our ways, let your will be done. Hindi ang kalooban namin ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Panginoong Hesus, maraming salamat po, Lord, sa katagumpayan ng banal mong gawain na ito, Lord. Salamat po, Lord, sa mga kapayagan mo, love one another, o mag-ibigan kami. Muli, nagpapasalamat kami, Lord, sa pag-ibig na inalay mo para sa aming lahat. Nagpapasalamat kami sa buhay at lakas. Nagpapasalamat kami, Lord, na nananatili na meron kaming inaatinan, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord, at hindi kami naliligaw ng landas. Dahil ang landas sa pamamagitan ng Espiritu Santo mo, Lord, ang maayos na landas na aming tatahakin, Lord, ayon sa iyong kalooban. Patuloy, Lord, na maging masunuri ng aming mga puso. Maging obedient kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na huwag magkaroon ng insecurity sa aming puso, bagos laging mahalin namin ang aming kapwa, ang aming mga kapatiran sa iyo, Panginoong Hesus. Patuloy na mag-manifest ka, Lord, sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Lord, naririto ang aking mga kapatiran, anuman ang mga pinanalangin nila sa iyo, anuman lahat ng mga prayer request nila, Lord, sa umagang ito. Patuloy, Lord Jesus Christ, na hindi nasasayang kanilang pag-atin, Lord. Hindi nasasayang, bagamat napaaga kami ngayon, next week at sa susunod pa, hindi nasasayang lahat ng pag-attend namin at pakikinig ng iyong banal mong salita. Dahil kami, Lord, lahat ng ito ay pakikinabangan namin in the future. Tulungan mo, Lord, na lagi magkaisa ang aming mga puso. Tulungan mo, Lord, na maging masunuri ng aming mga puso sa iyong banal mong paanan. Bagamat minsan, Lord, nagre-reklamo kami. Minsan, Panginoon, hindi umaayon ang aming kalooban. Pero ang nais mo, Lord, sumunod kami. Sumunod kami. Sumunod kami ayon sa iyong kalooban. Sabi mo sa kanta, no longer our ways, let your will be done. Make us a servant, Lord, na lagi kang manguna sa buhay namin. Panginoong Hesus, muli sa umagang ito, maraming pong salamat at sa aking mga kapatiran na papasok pa sa kanilang mga kanilang trabaho. Patuloy na na-receive nila, Lord, ang banal mong Espiritu Santo na sa bawat taong kanila nakakasalamuha, maging pagpapala sila, Panginoong Hesus. Gaano man katindi ang mga pagsubok na aming nararanasan, Lord Jesus Christ. Patuloy, Holy Spirit. Ikaw po, Holy Spirit, ang gumagabay at patuloy na nagpapatatag ng aming buhay pananampalataya. Patuloy mo, Lord, na patatagin ang buhay naming lahat dahil hindi namin makakaya at magagawa ang lahat ng ito, kundi sa lakas na binibigay mo sa amin, Lord Jesus Christ. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat kami, napakaaga nito, Panginoon. Pero salamat na nanatili kami nagsasakripisyo para sa iyo. Kulang na kulang pa ito, Lord, kumpara sa sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Kaya nga, patuloy, Lord, tulungan mo kami na lagi makasunod sa ayon sa iyong kalooban. Sa lahat sa mga nanonood sa Facebook Live at sa lahat na nakakarinig na ito, patuloy na maging pagpapala kami, Lord, at ang ministeryong ito, the Ministry of Jesus Christ led by your Holy Spirit, patuloy na maging pagpapala sa ibang mga tao, sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood, at maging pagpapala din ang buhay namin
sa buhay ng mga taong na aming nakakasalamuha, sa buhay ng pamilya namin, sa mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin, at lahat, Lord, ng aming mga nasasakupan. Patuloy, Lord Jesus Christ, ibuhos mo ang masaganang pagpapala. Receive the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, hindi nasasayang ang pagpunta mo. Sa umagang ito, kapatid, hindi nasayang ang panonood mo. At sa umagang ito, kapatid, hindi nasayang ang pakikinig mo ng salita ng Diyos. Dahil may kalakip na katagumpay at naghihintay sa iyong buhay na reward. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesucristo na taga Nazaret. All the praises, glory, and honor only to you, Lord. No other name but Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen. Praise God. At sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook Live sa umagang ito, patuloy po mga kapatid na next week, our first Sunday of the month, 5 a.m. and until May 14 po, 5 a.m. pa rin po kami. So patuloy po niyong panoorin ang Facebook Live na ito upang maging pagpapala po sa buhay nating lahat. God bless us all po, and to God be all the glory. Hallelujah.